Nasampulan na ang Land Transportation Office o LTO na motorista nagtatakip po ng kanilang plaka para makaligtas po dito sa NCAP kung saan sinuspindi na ang lisensya at pinatawan pa ng show cause order. Samantala, nagpupulong ngayon ang MMDA at mga business group kasama po ang DOLE para pag-usapan ng mga hakbang para maibsan naman ang magiging epekto sa mga empleyado ng isasagawang EDSA rehabilitation. Para sa detalye, narito po ang live report ni Erlo Bringa. Erlo. Ali, paglibang araw na ngayon mula nang ipatupad ang no contact apprehension policy sa magkapagunahing kalsada dito sa Metro Manila, lalo na dito sa EDSA. Pero mas dumadami yung ating mga kababayan na gumagawa ng maling diskarte para maiwasan itong polisiya na ito. Sabi ng MMDA, hindi nila papalagpasin kapag nahuli itong mga motorista sa kalsada na merong takip ang plaka at siniguro nilang mananugot ang mga ito sa batas. Sa Samantala, nagsasagawa na rin ngayon ng pagpupulong ang MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapag-usapan yung maayos na polisiya sa EDSA rehabilitation. Nag-viral ngayon sa social media mga litrato na yan na kung saan kita mga motorsiklo na may takip ang plaka. Merong nilagyan ng tape, nilagyan ng mask at meron ding nilagyan ng electrical tape para hindi makita ang mga detalye sa plaka. Nang dahil dyan, sinampulan na ng Land Transportation Office o LTO ang isang motorcycle rider na nag-viral na may takip na packaging tape ang kanyang plaka. Napagalaman ng LTO na ang may-ari ng motorsiklo sa viral picture ay residente ng San Juan City. Ay kay LTO Chief Vigor Mendoza II, nag-issue na sila ng show cause order sa rider at naipaalam na rin nila na suspendido na ang kanyang lisensya ng 70 araw. Magiging parte ng investigasyon ayon kay Asik Mendoza ay malaman kung ang nakarehistrong owner ang gumawa ng pagtatakip ng plaka. Dahil dyan, siniguro ngayon ng Metro Manila Development Authority o MMDA na hindi makakalusot sa kanila ang mga motorista na nagtatakip ng plaka ng sasakyan para makaiwas sa huli sa ilalim ng no contact apprehension policy, mapa motorsiklo man o kotse. Ayon kay MMDA Strike Force Head Gabriel Go, dadagdagan nilang deployment ng mga enforcer sa lansangan para mahuli kaagad ang mga may takip ang plaka para maiwasan ng NCAP. Bukod pa yan sa gagawin nilang mas pinaigting na clearing operation para matiyak na may maayos na madadaanan ng mga motorista. But we have already started apprehending since yesterday. And take note, hindi lang po ito mga moving violations, but we have also seen mga sasakyan o mga specifically mga motorsiklo na kung saan they're not moving but nakaparada sila, meron ding takip ang kanilang mga plate numbers. So you see how how this yung kumbaga yung nature ng mga drivers na ito na magtatakip kayo ng plate number, it means you have the intention to violate. Well, ang mga enforcers natin on the ground, constant pa rin naman po ang mga numbers po natin. Hindi pa naman po fully implemented ang NCAP sa lahat po ng mga kalsada. So all our personnel are still on the ground doing their duties. Mula na ipatupad ang NCAP na monitor at na-report din sa MMDA at ibang klase ng paraan para takpan, itagot, itamper ang bahagi o buo ng plaka ng kanilang motorized vehicles upang iwasang makuna ng mga cameras at makaiwas sa huli sa polisiya. Ipinagbabawal din ang paglalagay ng accessory o device sa anumang bahagi ng plaka na magiging dahilan para hindi ito makita ng malinaw. Iginit din ng MMDA na kahit paggawin ng ganitong paraan ng mga motorista, malalaman pa din nila ang plate number ng mga ito at pagmumultahin ng 5,000 piso dahil sa violation. Nauna nang sinabi ng MMDA na nakapaglabas na rin sila ng memorandum sa mga field personnel upang itibre sa kanila mga motoristang gumagawa ng nasabing modus. Baka po hindi alam ng ating mga kababayan na ang multa po niyan ay mahal. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. So we admire the Filipino ingenuity. Pero I am warning them na ang penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. So pinakalat na ho namin yan. Marami rin nagpapadala sa amin, even kay Chairman Artes, yung mga pictures and videos na may mga ginagawa silang kung ano-ano para makaiwas
So, ibig sabihin po nito, gusto talaga nilang mag-violate. That's why natatakot sila kaya kung anong nung nilalagay sa kanilang mga plaka. Ang mahuhuli ng LTO katulad na lamang ng nasampulan nila ay maaring maharap sa pagnabag sa Section 18 ng RA 4136 Use of Number Plates at ang pagiging improper person na makapag-operate ng isang motor vehicle. Tiniyak naman ng MMDA na hindi magkakaroon ng doble-doble paglabag naman kapag nahuli ng parehong violation ang isang motorista ng traffic enforcer at NCAP. Halimbawa niya ay kapag nahuli ka ng traffic enforcer ng coding at napitikan ka rin ng NCAP ng parehong violation, isa lang ang papasok sa sistema ng MMDA at hindi ito magdodoble. Pero kung sa isang araw ay paulit-ulit na lumabag ang isang motorista sa iba't ibang lugar na merong NCAP ay mabibigyan ito ng violation. Patuloy din ang babala ng MMDA sa mga motoristang may gagawin pa sa kanilang mga sasakyan na layong maiwasan ang NCAP. It's a reminder also na hindi naman po inconsiderate ang ating sistema. So wag po kayo mag-aalala, wag po kayo matatakot na kung ano iniisip nyo basta na lang po kayo mabibigyan ng violation. Hindi po tayo ganon. So let's follow the rules. Let's be fair to everyone. Marami naman po sa ating kababayan sumusunod. So hindi lang po ito para sa panghuhuli, no? It's also for the safety. Tandaan po natin, as I said, the motor vehicle plate numbers is also an identification. Sa napipinto namang EDSA rebuild sa Hunyo, ikilokonsidera ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE ang alternative work arrangement sa mga kumpanya na posibleng maapektuhan ng EDSA rebuild. Nakipagpulong ang Department of Transportation at MMDA kasama ang Labor Department sa mga mall owners, construction firm, maging ang mga nasa hotel industry ngayong araw para pag-usapan ng posibleng intervention sa mga empleyado. Ang Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ikokonsidera nila na mapagkasundoan ngayong araw sa meeting ay ang pagkakaroon ng iba't ibang alternatibong paraan kung paano mapapagaan ang posibleng maranasan ng mga empleyado sa simula ng EDSA rebuild katulad na lamang ng posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa Batala Ali, patuloy ang ginagawang pagpupulong ng DOLE kasama na rin ang transportation agencies sa MMDA office para pag-usapan yung iba pang mga mitigation effort. At as of 5 p.m. dito naman sa NCAP ay umabot na sa 749 ang nahuhuli sa no contact apprehension policy sa iba't ibang kalsada yan dito sa Metro Manila. Wala pang impormasyon o pinulong na ng MMDA heads din ng MMDA traffic heads ng ang mga lokal na pamahalan din dito nga sa Metro Manila kaugnay pa rin nga nung gagawing possible adjustment sa susunod na araw kaugnay pa rin nung pagsasagawa ng EDSA rebuild. Patuloy rin nagpaalala ang MMDA na sundin yung gagawin ding odd-even scheme sa June 16 na gagawin nga sa EDSA dahil maaaring makunan din ng NCAP o no contact apprehension policy yung mga motoristang lalabas pa rin at tutuko dito sa EDSA kahit pa nasa ilalim ng odd-even scheme o nakaschedule ang inyong sasakyan na coding ng mismong kahit anong araw sa isang linggo. Ali. Okay, sa June 16, dyan sa odd-even scheme na yan, titikitan pero o pagmumultahin na ba? Parang may anunsyo na hindi pa, no? Hindi pa Ali, bali ang mangyayari pa lang ay isang dry run. So papadalhan ng notice yung mismong driver as a warning pa lamang para alam niya na kapag araw na yon hindi siya dapat dumaan sa EDSA dahil nga sa odd-even scheme na ipapatupad, Ali. Oo, nung nakapanayam namin si Attorney Victor Nunez, meron siyang sinasabi na magtatayo sila ng maglulunsad sila ng bagong app, no, official na app para malaman mo na kung ikaw ay kung may huli ka o wala dahil binabanggit mo ang dami na talagang lumabag at huli na ng itong sa NCAP ano ang balita dito sa naturang app na ito?
Sa ngayon, Ali, ongoing yung development sa application na yan. No? Kaya nagpaalala rin ng MMDA na wala pa silang official application na inalabas o website para ma-check yung inyong plate number kung kabilang o meron ng huli dahil sa NCAP. Kasi nung mga nagdaang araw, Ali, may mga kumakala sa social media na maaring o isang link na maaring i-check kung meron kang huli. Hindi raw po yun official, sabi ng MMDA, at mag-ingat din sa paglalagay ng impormasyon kaugnay nga ng plate numbers. Ali. Oo, okay. Etong meron lang anunsyo na ang media vehicles ay exempted na rin sa odd even, tama? Dahil nung huli tayo nagbalita tungkol dyan, ay hindi exempted ang mga doktor at saka ang media. Pero may pagbawi na sa mga sasakyan ng media, hindi ba? Yes, Ali, kasama na rin sa exempted ang media vehicle. So, may biro ulit, Ali, hindi na kami sasakay ng EDSA carousel pag may operation sa EDSA. Dahil exempted na rin ang media vehicles. Maraming salamat. Erlo Bringas nag-uulat live